dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. I appreciate po the answer and na enlightened po ako. But I have another question, yung about sa Bible. Yung nagtanong kasi siya, di ba, yung bakit 66 books lang yung sa born again or sa tapos yung sa Catholic it's more than 73. And napansin ko that you're using different versions of Bible. Eh nung nagkatoliko ako, they told me to give up lahat ng ibang Bible except yung Catholic Bible. So ano po ang dapat kong sundin? Because yung mga King James Bible ko, New King James, yung Living Bible, pinamigay ko na, tapos bumili ako ng Catholic Bible. So, ano po magiging reference ko sa pagbabasa ng Bible when you're reading different versions naman po? Well, sister, yung pagbabasa namin ng iba't ibang uri ng Bible, sa mga lang yung ginagamit namin kasi yun as reference. Kasi, ang mga protestante kasi, hindi sila maniniwala pag sa Bible galing natin. Okay. Kaya ginagamit namin yung mga Biblia nila para pamalian yung maling aral nila. But, ang aral talaga ng simbahan, sister, Biblia natin ang gamitin natin. Kasi, yung Biblia nila kulang, 66 lang yun. Paano mo makukumpleto ang kaalaman sa Bible kung kulang ang iyong Biblia? Yeah. Narinig mo ba yung paliwanag ko dyan kaganina? Kung bakit 66 lang sa kanila? O 66 lang sa kanila kasi inalisan nyo ng 7 libro. So kulang. Paano mabubuo ang iyong kaalaman pagdating sa scripture kung kulang? Kaya nga hindi sila naniniwala na mayroong panalangin sa patay kasi kulang, wala yan sa Bible nila. O sa Bible natin, basahin ko sa Bible natin na mayroong panalangin sa mga patay. Wala to sa Bible nila. Kaya hindi sila nananalangin sa patay kasi sa kanila walang panalangin sa patay nila sa Bible nila. Sa Bible natin meron, basahin natin. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog pantubos sa kasalanan. Kita mo? No? Ang pera pala, ginagamit pantubos sa kasalanan, sister. Tawag dyan, atonement money. Ginawa ito ni Judas na Haring Judas to, sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay. Ayan na. May pagpapanalangin sa mga patay. Dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. So, wala yan sa Biblia nila, sister. So paano ka ngayon mananalangin sa patay kung hindi mo yan mababasa sa iyong Biblia? Kaya nga, pinagbabawal sa atin ng simbahan ang paggamit ng kanilang Biblia kasi poison yun sa atin, poison. No? Poison yun, maaari tayong malingla sa Biblia nila at maniwala tayo sa paniniwala nila na walang pagpapanalangin sa mga patay kasi wala yun sa Biblia nila. Kaya wag tayong gumamit niyan pag hindi naman kinakailangan, sister. Actually, deliberate nga ako because I was sharing 40 years akong hindi na born again, na hindi ako Catholic. Tapos nung natutunan ko about praying for the dead,
ang laking ano sa akin, ang laking blessing because meron akong nagagawang act of love para doon sa mga Yes. yumaong Yes. noon nung born again ako, syempre naisip ko marami akong pagkukulang sa mga magulang ko, parang kulang yung mga nagawa ko, it's not enough. And now that I'm praying for the souls in purgatory, nafe-feel ko na mas malaki yung nagagawa ko ngayon than if they were alive na, just giving them something physical or material. Amen. Pero I have a question about sa purgatory. Kasi syempre we're praying for them, di ba? And when we're praying for them, minsan sinasabi mo, all souls in purgatory, nahihirapan ako na when I'm praying, inisa-isa ko yung mga pangalan ng mga patay na maalala ko, mga kamag-anak ko, kaibigan ko, or yung mga naging anak ko, ganun. So, paano yun na yung paano ko gawing generic ba? Pag ginawa kong generic, ma-bless pa rin ba ng mga hindi ko binanggit na pangalan sa prayer ko? Okay, Brother Angel? Okay po, no? Ganito po kasi yan, sister, no? Ang turo po ng simbahan, i-check niyo po sa internet kung paano ipagdasal ang mga may tinatawag tayong prayer. Actually, ito yung pinapapray ng Vatican para sa mga sa mga souls in purgatory. Lalo na pagka All Saints Day po, no? Ang tawag dito, Office of the Dead Prayer, no? Ang sabi rito, ganito po tayo magdasal. Sabi rito, by the prayers of the ever Virgin Mary, may our friends, relatives, and benefactors who have gone from this world come to share eternal happiness with all your saints. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In other words, hindi nyo na kailangan isa-isa. Of course, may special intention kayo, mga magulang, anak nyo na namatay. Mag-special intention kayo, no? Pwede rin, but at the same time, pwede nyo ring isama po. Sa rosary, kasama naman po yun, yung bandang huli ng rosaryo, no? Yung ewan ko kung English yung inaano yung sa rosary, no? Doon sa part ng last part ng rosary natin, di ba, kung nag-aano ka ng rosary, kasama na rin po kasi yung mga souls in purgatory. So yun po, no, hindi na kailangan, but if you want to mention yung mismong pangalan ng nyo, pwede rin. But turo na simbahan, lalo na dun sa Office of the Dead Prayer, may our friends, relatives, so isinasama na rin yung mga iba pang mga friends and relatives natin na pwede nating ipagdasal. Well, nasa purgatorio man o hindi. Minsan kasi hindi na natin alam no? Kung nasa hell na ba yun, wala na yun. But for us, turo na simbahan lahat lahat ng mga yumao, kahit sino man, kahit man kamamatay lang niya, living in a mortal sin, actually immediately he will go to hell. Pero ang turo po na simbahan talaga, ipagdasal lahat. Mayroon tayong special intention for our talagang special person for us. Pero isama na rin po natin lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, kapatid. Yung nakikita kong prayer ng, prayer by Saint Gertrude ba yun? Nakikita ko sa YouTube, it will release like 50,000 souls or 100,000 souls. Is that true? Yeah, turo ng simbahan po yun, kapatid. Nasa YouTube yan, di ba? Yung prayer ni Saint Gertrude ba yun? Oo. So, it will release, sabi. So, pagka ganun po, wala naman po problema yun, no? Mga private revelation yun. Pwede naman po tayo maniwala doon, pwede rin hindi. Kasi ang private revelation, kasi yun parang binigay sa kanya, di ba? Ni Mama Mary ba o ni Jesus sa kanya. Sa YouTube, nakita ko na rin yun, na pag mag-pray ka ng gano'n, it will release 50,000 souls in purgatory. Yes, pwede nyo rin pong dasalin yun po. Wala pong problema yung kapatid.
if like when we pray for them, but can we also pray to them like me ka ng help sa mga Hindi pa po dahil nasa purgatory pa yung mga yon, o yung mga saints in heaven lang po ang pwede tayong mag-ask ng help, no? Yung mga saint in heaven. But this in purgatory, they need us, they need our help to pray for them. Meron ngang isang mystic na na isang pare, talaga nagpakita sa kanya, minsan kalooban ng Diyos nagpapakita yung mga souls in purgatory. Sabi niya dun sa pare, isa yatang Franciscan prior, sabi niya gano'n, ipagdasal, nagpakita sa kanya isang soul, sabi niya, isama mo, ipagmisa mo ko, sabi niya, true history. So sabi ng pare, parang wag muna ngayon. Tapos kinukulit siya araw-araw. And later on napilitan na, sige na, para makaalis na ako rito sa purgatorio. So nasa purgatorio, humingi ng panalangin. Ang ginawa nitong pare, ito totoo to, ang ginawa ng pare, kahit madaling araw, nagmisa siya para sa soul lang na yun. And then after nung nagmisa siya by himself, mag-isa lang po siya. Alam niyo po, later on after nun, bumalik yung soul na yun, at sinabi niya talaga, nagpasalamat ng malaki sa isang pare. Dahil sa pamisa mo sa akin, sabi niya, na-release na ako, nandito na ako sa langit ngayon. So, napakalaga po na panalangin natin ngayon para sa mga nasa purgatorio. And pag nandun na yon, doon natin Kaya nga, we are asked help and pray for us sa mga saint, di ba? Yung mga saint po, ang pwede nating, pwede tayong humingi ng panalangin. Ang mga sa purgatorio, tayo naman ang muna sa kanila. For now, ang magdasal po para sa kanila, kapatid. So, for example, kasi parang napanood ko yun sa YouTube, yung Gregorian Mass ba tawag ko doon? Yung Gregorian Masses po, 30 days, yes. Would that also be effective? Yes. Sa mga, yes po. Kunwari, kasi sabi dapat priest ho. So, isang patay, isang priest, ganun, for 33 days, ganun ba yun? Well, parang yun sa may parang may specific yun, Pero pwede nyo ring i-consult sa pare kung pwedeng isama na rin yung mga iba pang departed loved ones nyo, kapatid. Pero pagkakaalam natin, pagka pinag-Gregorian Mass mo yan, usually yung mga kamamatay lang o yung mga special someone lang, yun ang ginagawa. But as the priest po, mas maganda para sigurado tayo. As the priest po, kung ano yung kung pwedeng isama na rin yung mga iba pang mga namayapang mga natin, may iba pang mga loved ones natin, kapatid. Another follow-up question ho. Pasensya na ho kasi ang daming pumapasok. Okay lang po yan, sister. Patuloy lang po. So, is there a big difference, kunwari yung mag-offer ka ng mass na ipapalista mo at yung mass na ikaw lang, na during mass ikaw lang yung nagsasabi na this mass is I'm offering it to my dead relatives, ganun. May pagkakaiba ba ng weight of yung indulgence na binibigay sa kanila when pinalista mo sa simbahan as opposed to dun sa ikaw lang personally nagpe-pray for them during the mass? Brother Angel? Okay. So, ang tanong niyo po kung yung anong pagkakaiba nung special intentions for the Mass and your personal prayer para sa kanila? Oo, kasi syempre yung iba, when you make a special intention, papalista mo yon and then you give an offering po, di ba? Samantalang, if you don't do that, during the Mass, you just pray for them and then you do your own offering. May pagkakaiba ho ba yun? Sa pagsiset ng intention and kung ano yung benefit dun sa mas mabigat ba yun? Ito na lang, basahin natin ang pahayag, Brother Angel, ni Bishop Clara Moro. Malaki talaga pinagkakaiba niyan, sister, kasi tandaan natin that the highest form of our prayer is the Mass. Kung sa baga lahat ng panalangin natin doon naririnig talaga ng Diyos. However,
kapag yung mga personal prayer natin sa kanila, may merit pa rin po yun. Importante pa rin po No, yun. the personal prayer is also done inside during the mass, during the service. Oh, yes, kahit nga sa bahay po, pwede eh. Pwede po yun. Pero the Pero highest form of ano talaga is ang mas dito sa aklat ni Bishop Naramuro, in what ways can we help the poor souls in purgatory? We can help the poor souls in purgatory by masses, by prayers, and by other good works. Masses, the holy sacrifice is the greatest help we can offer. Greatest help, ang mass. Because its effect depends on itself and not on the piety of the priest who offers it. Whenever possible, Gregorian Masses should be offered. This consists of 30 Masses celebrated on consecutive days for some deceased person. So yun po ang mahalaga sa Masses, kasi hindi kasi ang effect kasi nun doon sa misa mismo, kasi ang blood of Christ kasi ang naglilinis sa kaluluwa ng ano mismo. Ang blood of Christ, yung kasi ang diwa ng misa, ano yun bloody sacrifice. 'Di ba? Sabi sa Bible, tinubos kayo ng ang inyong mga kasalanan ay tinubos dahil sa dugo ng kordero. Nabayaran ang mga kasalanan dahil sa blood, Lamb of God. So, sa daily masses, kaya palagi pong ginagawa yan, kasi palagi po tayong na nalilinis sa bloody sacrifice of Christ. So the more natin ipinapamisa yung mga patay natin, the more silang nalilinis, kasi nga dugo mismo ang pinanglinis ng mga kaluluwa nila ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang pinakamahalaga sa misa, kaya nga greatest yon na may offer natin sa kanila. However, even our prayers, simple prayers natin, even one Hail Mary, may merit pa rin po yun kahit pa paano. Kahit nga good works natin lahat ng good works natin, may merit yon kapag i-offer natin sa kanila yung mga good works natin, sister. Pero mayroon yang mayroon yang siyempre kinakailangan mong magampanan para kahit good works mo ay makatulong pa rin sa kanila. Kinakailangan nasa state of grace ka. Another question po. Pag during the mass, di ba tinatas ng pare yung host and yung chalice? Anong specific prayer ang dapat gawin doon? Can you please educate me? Well, ako sa sarili ko kasi, ang sinasabi ko, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, my Lord. Praise you, Jesus pala. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, my Lord and my God. Yun ang sinasabi ko based yan sa narinig ko rin. Pero, Brother Wendell, ano ang pinaka-specific na dapat sabihin, Brother Wendell, dyan sa consecration, Brother Wendell? Pwede yan sinasabi mo, pero minsan din, kadalasan, ako, yung tinatawag na Fatima prayer. O most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore you most profoundly, and I offer to you the most precious blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, present in all tabernacles in the world, in reparation of our sins, for the conversion of poor sinners and unbelievers. Yun ang mga bahagi sa Fatima prayer. Yun, sister. Sa akin kasi yung simple lang yung praise you Jesus, praise you Jesus, praise you Jesus, my Lord and my God. Hindi, tsaka pwede rin ang intention mo habang itaas ng pare yung consecrated host o kaya ostia, yung intention mo mismo. Okay. Yes, Brother Angel, ano yung sinasabi mo, Brother Angel? Okay, during the lifting up of the Eucharist po, no, usually may Eucharistic prayer na po yan ng pare, no? Kaya siya mismo nagpe-pray doon. At sa pagtaas niya, ang talagang dapat lang iano diyan, my Lord and my God. In other words, you are agreed that is Lord and that's God. So, pag sinabing Eucharistic prayer po kasi sa pari lahat yon, lahat ng tao dapat nakafocus dun sa host.
no? So kung mag-pray ka, fine lang po 'yun, but actually it should be yung ano natin, yung focus natin doon at titingnan siya and sabihin po natin, my Lord and my God is also enough. At sa lahat ng mga nagsisimba, lahat ng Katoliko ngayon, kapag consecration na at the same time lifting up of the Eucharist na showing to the people, sabi doon, part ng Holy Communion kasi yun, no? Yung pagtaas din ng banal na hostia. Kaya nga may sinasabing yung pag sa Tagalog, ito ang kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, no? Papapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. So isang Eucharistic prayer din yun, no? At the same time, sasabihin din na sasagot lang tayo. Yun ang prayer natin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yun ang mga prayers lang exact ng simbahan. Ngayon, if you want to pray okay lang din po yun. No? But sa lahat ng mga nakikinig ngayon, yun ang pinaka-importante part ng at mga choir yan, at sino man, wala dapat gagawin kundi hindi po tayo pwedeng yuyuko. Si sister kasi bago lang Katoliko yan, no? So maganda nga naman yan, nagtatanong siya sa mga natin, sa mga tungkol sa liturgy. Lahat po na nagsisimba, lahat po kapag ka tinataas na pagdating sa Eucharistic prayer ni Father, 2 beses yun, di po ba? Doon sa Eucharistic prayer na una at saka doon sa Holy Communion na lifting up the Holy Bread. Lahat po nakatuon lang doon, wag yuyuko, wag magbe-pray actually. Tuon lang attention, lahat ng gagawin, walang gagalaw, focus tayo doon sa banal na hostia. At dahil dapat nakaluhod, Brother Angel. Yes, dapat nakaluhod. Pero may mga dito, ang mga bishop, nakatayo lang. Nakatayo lang, nasasanay na ako nakaluhod nga. Pero dito, tinanong ko si Bishop Wayne dyan, Amerikano siyang dito sa Japan. At sabi ko, Father, Bishop, what's going on? Sabi ko, why we don't kneel during that consecration, tsaka lifting up the Eucharist. At sabi niya, sabi niya gano'n, actually sinabi ni mismo na Bishop Wayne yun sa akin. Ang sagot niya doon, here no, sabi niya gano'n, we stand up kasi because of ang reason nila, yung mga bishop daw yun ang pinagkasunduan at sinabi na yan sa Vatican, sabi niya. So nakatayo kakaiba nga nasanay tayo pero talagang dapat reverence na But yung pinaka main ko dito is focus tayo, walang gagawin, lahat ng mga nakikinig, walang gagawin, walang mag-cellphone, walang magdadasal, focus, even yung prayer wala, kasi prayer na ni Father yon, sa kanyang part yon, we only said by Lord and by God, Panginoon ko at Diyos ko. Focus po tayo doon. Bawal na bawal pong tumingin kung saan-saan may gagawin during that Eucharistic prayer at yun doon sa Holy Communion lifting up Yun po, kapatid. Another question po about the Eucharist. Kasi di ba the priest may host siya tsaka yung wine, di ba? Bakit sa host lang binibigay? We talk about the body and the blood of Jesus. Hindi nabibigyan ng Kasi before, I remember, yung iba, dinidip nila yung host sa wine, tapos they give it to people. Pero ngayon, parang, ang nakikita ko na lang, host binibigay, tapos they don't give the Ma-experience mo yan, sister, kung kunti lang ang nagsisimba. Pag kunti lang ang nagsisimba, may experience mo yan kasi ilan lang ang ilan lang ang bibigyan. So, hindi na magkukonsume ng mahabang oras. Pero, sa turo ng simbahan kasi, mayroon pong tatlo ang reason kung bakit ginagawa po yan. Bakit host na lang? Kasi una, mayroon po kasing tinatawag na economic reason. Pangalawa, hygienic reason. At pangatlo, theological reason. Yung talagang logically, utos ng banal na kasulatan, mapabasa natin dyan. So, sa economic reason kasi, sister, yung wine na ginagamit kasi dyan, napakamahal kasi wala pong halong yan. Walang halong kahit anong chemicals.
talagang purong wine yan at may kamahalan yan. At kung titingnan mo naman, sister, ang nagsisimba sa simbahan araw-araw, tapos sa linggo is from 5 a.m. hanggang hanggang hating gabi. Ganun po ang volume ng nagsisimba. Tapos kung titingnan mo yan, oras-oras yan sa linggo. So ganun kadami ang papainumin ng simbahan. Ang masaklap kasi niya, sister, yung ibang Katoliko hindi nagbibigay ng tulong sa simbahan. Kaya medyo delikado ang simbahan diyan, mamumulubi. Isa yan sa nakita ng simbahan, economic reason, no? Na sa dami ng papainumin, siyempre mauubos ang wine sa buong mundo. Ang dami ng Katoliko, billions, no? So isa yan, economic reason. Ang pangalawa, yung hygienic reason, sister. Nakita mo naman, isang kupa lang ang ginagamit, di ba? Paano kung yung isa may COVID? Hindi nagka-COVID lahat. Hygienic reason po. Isa po yon sa nakita ng simbahan. Hygienic reason. Kaya hindi na kinakailangan ng wine. So may suggestion, magdala na lang ng baso ang lahat. Para na kayo nagtagay dyan. Nawala na yung solemnity of the mass. Para na kayong nagtatagay dyan. No? So hindi po pwede. Kaya yung ibinaba ng simbahan, kahit host na lang. Kasi biblically speaking, sister, logically speaking, di ba kapag bumili ka ng karne sa palengke, mayroon na yung kasamang dugo? So, logically speaking, yung bread na tinatanggap natin kay Panginoong Jesucristo, may kasama ng dugo yon. At kung babasahin kasi natin sa Bible, sister, sa pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, even His body lang, enough na para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sa John 6:50 and 58, ito po ating mababasa. John 6:58 or 50, sa 50, no? 50 to 51, ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ang sino daw kumain ng tinapay ay hindi na mamamatay, magkakaroon na ng eternal life. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumababa mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So hindi naman niya ni-require dyan, sister, ang dugo. No, enough na ang life, ang body of Christ for life eternal. Kaya nga mababasa mo sa Gawa ng mga Apostol, kahit sila ang Gawa ng mga Apostol, nagpapira-piraso sila, tinapay na lang. Sa 10:7-10 ng unang Korinto, tinapay na lang ang kanilang pinagpipira-piraso, hindi nakasali ang wine. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na tayo'y marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. So, tinapay na lang talaga ang kanilang kinakain kasi it's more enough para magkaroon ka ng life eternal. At wala pong magkukulang. Either wine lang ang ibigay sa iyo ng pari or either tinapay, parehas po ang tinanggap natin, ang body, soul, and divinity of Christ. Kahit nga wine lang wala na yung katawan, pwede pa rin po yun. No? 1 Corinthians, kasi kung unawain natin ang aral ni San Pablo, sa 1 Corinthians 11:27, ito po ang ating mababasa, no? Tingnan ko lang yung ito ang ating mababasa. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom. So alin man sa dalawa ang matanggap mo, okay lang. Either kumain ka ng tinapay or uminom ka ng saro, pwede yun, sister. Either sa dalawa. Alin man sa dalawa ang matanggap mo, wala pong problema doon. Ang matatanggap mo, ang body, soul, and divinity of Christ. Kung bigyan ka ng pari ng tinapay lang, natanggap mo ang body, soul, and divinity of Christ. Kung bigyan ka naman ng pari ng wine lang, tanggap mo pa rin ang body, soul, and divinity of Christ. Yan ang aral ni St. Paul. Sabi niya, ang sino mang kumain o uminom ng kupa, so wala pong nawala sa natanggap mo. Fully, si Panginoong Jesucristo po yung, sister. Yan po ang aral ng simbahan. Yung turo po ni Brother Angel kanina, sabi niya, pag sa Eucharist, ang dapat walang prayer or anything except my Lord, my God.
So pagka receive na natin yung communion, what is our prayer? What Brother becomes Angel. our prayer? Yung Anima Christi na siguro. Brother Angel? Okay, ano nga pa yun? Ano nga daw yun, After bro? daw ng communion, ano daw yung specific prayer? Oh yes, actually, ang isa sa pinakaturo po ng simbahan natin, yung i-check nyo po sa internet, yung Anima Christi. No? So, yun po isa pong prayer na pwedeng and then pwede rin po, no? Pwede rin po tayo magdasal ng mga personal prayer natin. I-check natin dito after na dun. para makita ni sister yung Anima Christi. Ito talaga ang panalangin, sister, after ng communion, sister. Pakita na lang namin sa iyo. Anima Christi. No? Siguro bro, Prayer. Junri, okay na yun. Last na siguro yun. Para Sige. next time na lang para papasukin natin uli si sisters next Oo time. nga. Sige. Sorry for, thank you very much. Di okay po. lang yun, sister, kasi at least nakapagbigay kami sa iyo ng ng tamang information, no? Kasi isa ka pa lang dating So, ayan, ito sister, ito ang Anima Christi. Pabasa lang natin. Ayan, Anima Christi, pagkatapos po ito ng receiving the body of Christ, soul of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, blood of Christ, inebriate me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, strengthen me, O good Jesus, hear me, within your wounds hide me, never permit me to be separated from thee, from the evil one protect me, at the hour of my death call me, and bid me come to you, that with your saints I may praise you forever and ever. Amen. Yan po, sister, ang Anima Christi na sinasabi ni Brother Angel. I-check nyo po sa internet yan, tapos i-slash nyo lang po, no? O screenshot nyo. Kami, ganun ang ginagawa namin ng wife ko po. Pagka after ng receiving yon, binabasa namin yung nasa cellphone lang namin. So, pwede nyo pong idasal yon after mismo ng communion. But before communion, mayroon din dasal, no? You can ask the act of contrition, no? Kaya pag humingi ka ng tawad bago mo siya tanggapin. And then after that, yung Anima Christi plus yung personal intention nyo po. So, yun po yung mga pwede ka pong, parang, siyempre, hindi mo na ma-memorize yan. Screenshot nyo na lang, check nyo sa internet, Anima Christi Prayer. Tapos, dalhin nyo lagi sa simbahan pagkatapos ng communion. Kami ganun ginagawa namin, yun ang dinadasal namin, plus yung personal intention. So, okay na po siguro yun, Bro Junray? Brother Angel, Yes, Bro Wendell. pwede rin idagdag ang kay St. Padre Pio na prayer, no? Maliban sa Anima Christi. Ang napakaikli lang na prayer ni St. Padre Pio, Lord Jesus, I entrust to you my fast in your mercy, my presence in your love, and my future in your providence. Yun ang napakaikli na prayer ni St. Padre Pio. Okay, so sister, okay na po ba yan? Pinakalas. Na-observe ko na pag nakapila tayo for mag-receive ng communion, yung iba, nagbabaw. Yung iba, they just receive it. Anong proper way? Na before yung may nauna sa'yo, the others, they bow first, and then they receive it, tapos they bow again. Yung others, dire-diretso lang silang pag-receive. What is the correct way? And, respectful way. Okay, ano po yun? Vow po sa reverence, no? So, actually, dapat naka-prayer position tayo bago tayo bago yung pumila, naka-prayer position at wala lang tayong titingin at sa likod o sa gilid. Diretso po, parang pilgrimage yan, sabi ng simbahan. Pupunta tayo kay Lord. So, and then before, yung pagkatapos ng nasa harap nyo, pagkaalis niya, bow kagad, and then you receive the body and blood of Christ, kapatid. Okay. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po sa Sana, Diyos. sister, nakapagbigay kami ng karagdagan ng sa sister. Maraming salamat sa pagtanong, sister.